Kung nagpapanggap lang, yung nga ang pinapasukan eh. At yun din, hindi nagpapanggap, pinapasukan. Pero kung matibay ka nga, at nasasayo ang Panginoon, hindi sila pwedeng pumasok eh. Dahil nandun na yung tagapagtanggol eh. Nandun na yung nag-uutos sa kanila, kaya hindi na sila pwedeng pumasok eh. Pero ang pinakamagandang aral dito sa binasa mo, Kuya Men, nakita mo nakiusap ang masamang espiritu na ito sa ating Panginoon at pinagbigyan. Kung ang masasamang espiritu sa kanilang kahilingan ay binibigay ng Diyos, gaano pa kaya tayong mga anak niya na humingi sa Kanya na hindi niya ibibigay? Yun ang pinakamaganda, Kuya. Kung ang mga demonyo ay pinakikinggan ng Diyos sa kanilang kahilingan, gaano pa kaya tayong mga anak niya na maging masunurin sa Kanya at laging sumusunod sa Kanya na hindi niya pakinggan. Ang mali lang natin, ang pagkukulang lang natin, hindi natin inihingi. At kung humingi man tayo, ay parang wala sa loob natin, kulang naman ang pananalig natin. Pero tingnan mo, Kuya, itong mga demonyong ito, kilalang kilala ang Panginoon, matibay ang paniniwala nila sa Kanya na hindi nila siya kaya. Kaya pinagbigyan din sila ng Panginoon eh. Tayo kulang eh. Kaya nga kung minsan humingi tayo, hindi tayo pinagkikinggan ng Diyos dahil sa bugo nating pananalig at pananampalataya. Ang lagi lang natin titingnan, Kuya Men, kung ang masasama, ang kampo ni Satanas ay dinidinig ng Diyos at pinagbibigyan sa kanilang kagustuhan, gaano pa kaya? Amen. Tayong mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanyang simbahan, na naglilingkod sa Kanya at naglilingkod sa Kanyang mahal na ina. Amen. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nasa verse 18 po tayo, nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginagawa sa iyo ng Panginoon at kung papaano nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong yon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ito po, Kuya Bert, sa pinakahuli na ho ito dito sa pinagalingang Gerasin nung inaalihan ng masamang espiritu ay nung sumakay na sa bangka ang Panginoong Jesus, nakiusap itong mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Alam mo, Kuya Men, napakaganda ng layunin ng taong inalinhan ng demonyong ito. Ang pinagaling ng Panginoon eh. Gusto niyang sumama sa Kanya. Gusto niyang maglingkod sa Kanya. Gusto niyang mapaglingkuran ng ating Panginoon. Sana lahat ng gumagaling at pinagagaling, kahit ito'y sa pamamagitan ng pray-over ng iba't ibang mga naglilingkod sa Diyos, sana pagkatapos noon, sasabihin nila din sa Diyos, maglilingkod po ako sa inyo. Pero karamihan, kapag natanggap na nila ang kanilang kagalingan, nawawala na rin at nakikisalamuha uli sa mundong magulong ito na walang katahimikan. Sana, Kuya, gayahin natin itong taong ito. Kung hindi nararapat pa tayo maglingkod, gagawa siya ng paraan na hindi matuloy yung paglilingkod natin. Pero alam ko, dadating ang araw, ang taong pinagaling niyang ito'y tatanggapin ng Panginoon. Sapagkat matagal na panahon, pagalpa ang kaisipan at ang katawan nito. Kaya pinahihintumusin na siya ng Panginoon. Alam mo kung anong sabi niya? Makapaglilingkod din siya sa utos ng Panginoon eh. Ipamalita mo kung paano naawa sa iyo
ang Panginoon. ang Panginoon. So makatwid dito ho sa binasa natin ito sa chapter 5, sa unang sigalbo ng chapter 5. Dito ho sa inaalihan ng masamang espiritu, ipinakikita ang aral sa atin ng Panginoon na ang tao ay hindi exempted kung hindi tayo talagang lagi ng ginigiyagis ng masamang espiritu. Ang maganda lamang dito, matapos tayong ubabawa ng masamang espiritu at makagawa tayo ng mga pagkukulang, tayo'y kumilala sa Diyos at nang sa gano'n naman, pagdating ng araw, ay isabihin natin ang nagawa sa atin ng Diyos. Kaya nga yun, Parang sharing, parang magsishare tayo. katulad ng sinasabi mo lagi, Kuya, pag sa ating Cenacle, ang pinakamagandang bahagi ng Cenacle natin ay yung patotoo. Patotoo. Katulad ng bidin ng ating Panginoong Yesus Dito. sa inaalinhan din naman yun ito. Now, Sabi niya, sabihin mo Mhm. sa mga kasambahay mo kung anong ginawa at paano naawa sa iyo ang Panginoon. Amen.